Isang magandang umaga sa ating lahat. Ako, muli si Teacher Adora ang inyong makakasama ngayong araw nito. Ang ating aralin ay may kaugnayan sa aking tinalakay kamakailan lamang na may pamagat na sex at gender. Ang araling 2 ay pinamagatan namang orientasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian or known as the sexual orientation at gender identity. Okay, kilala rin sa acronym na SOGI. Pag sinabi uli nating SOGI, S as represent as sexual, O orientation, at G as gender, and then I as identity. So, una ko munang tatalakay ngayong araw na to ay ang ibig sabihin ng orientasyong sexual. Pag sinabi nating orientasyong sexual, ito ay physical at emotional na atraksyon na nararamdaman ng isang individual para sa isa pang individual. Pag sinabi naman nating gender identity or pagkakakilanlang pangkasarian, ito ay tumutukoy sa nararamdaman or pinaniniwalang kasarian ng isang tao, maging ito ay akma or hindi sa kanyang sexualidad, ayon ito kay Antonio et al. 2017. So pag sinabi nating gender identity, ito ay tumutukoy sa pagpili ng iyong mga katalik at kung siya ay lalaki or babae pareho lamang. So may tinatawag tayong tatlong kategorya ng orientasyong sexual. Ano-ano nga ba to? Ang unang kategorya ay ang pinamagatang homosexual. Pag sinabi nating homosexual, ito ay tumutukoy sa nakakaranas ng sexual, romantiko, or emotional na atraksyon sa kaparehong kasarian. Halimbawa, lalaki sa lalaki. May pareho silang feelings or nararamdaman sa isa't isa. Or pwede rin babae sa babae. Pareho nilang nararamdaman yung feelings nilang dalawa. Yun ang homosexual. Pag sinabi naman na sa ikalawang kategorya, ito yung tinatawag na bisexual. Pag sinabi natin bisexual naman, nakakaranas sila ng sexual, romantic or emotional na atraksyon sa kaparehong kasarian at kasalungat na kasarian. Halimbawa, na-inlove siya or may feeling siya sa lalaki at yung lalaki ganun din. Pwede ding ma-inlove ang isa't isa. Ganun din naman yung babae at babae, pwede rin silang ma-inlove sa lalaki. Yung lalaki din, pwede rin siyang ma-inlove sa babae. Okay. Sa pangatlong kategorya, ito yung tinatawag na heterosexual. Pag sinabi nating heterosexual, nakakaranas sila ng sexual, romantic at emotional na attraction sa kasalungat na kasarian. Halimbawa, lalaki sa babae, babae sa lalaki. So, yun yung heterosexual. So, ayon naman sa Yogyakarta, a principle of the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, ang pagkakakilanlan daw or ng pangkasarian or kilala sa the gender identity ay kinilala bilang isa sa mga malalim na damdamin na or personal na karanasan pangkasarian ng isang tao. Maaari rin itong makatugma or hindi nakakatugma sa sex na tinatawag nang siya ay ipinanganak. Ayon din sa prinsipyong ito ng Yogyakarta Principle, kabilang ang personal na pagtuturing na may sarili siyang sariling katawan na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapa-opera. Halimbawa, lalaki, gusto mo maging babae, aalisin yung penis mo, gagawin siyang, operan siya, gagawin siyang vagina, or kung lalaki ka, meron kang Adam's apple, pwede mo rin pa-operahan yun, ipapaalis mo yun. So, pagpapa-opera or pwede rin yung paggamit ng gamot. Halimbawa, yung mga lalaki gusto nilang umalsa yung dibdib nila, iinom sila ng mga pills, yung kalimitang ginagawa ng mga beki, ng mga bakla, bading, or iba pang paraan at iba pang ekspresyon ng kasarian, kasama na ang kanilang pananamit, pagsasalita, at pagkilos. Halimbawa, ayon sa prinsipyo ng Yogyakarta, isa kang lalaki at gusto mo maging babae, ang gagawin mo na lang bilang isang lalaki dahil nararamdaman mo nga na beki ka, bading ka, magsusuot ka ng palda, magsusuot ka ng
mga leggings, yung mga damit ng mga pambabae. Okay? So, susunod naman ng ating aralin ay may batay sa artikulo ni Michael Gold naman ng New York. Ito yung kanilang mga idea kung ano nga ba yung orientasyon nila sa sexual at ng gender identity. So, ayon kay Michael Gold ng New York Times noong 2019, meron siyang ginawang libro na pinamagatang The ABCs of LGBTQ QIA positive. Kasi dati LGBTQ lang. Ngayon nadagdagan siya ng positive IA. Okay? Sa nakalipas na 10 taon, bukod sa lalaki at babae, mayroon sila pang natuklasan na tinatawag, bukod sa lesbian, gay, bisexual at transgender or kilala bilang sa katawagang LGBT. Okay, meron pa silang natuklasan na iba pang pwedeng tawagin. Halimbawa na lang, pagka sinabi nilang lesbian, ito'y babae na may emotional at physical na attraction sa kapwa babae. Ibig sabihin, pag sinabing lesbian, pwede kang ma-inlove sa kapwa mo babae. Okay? Babae na ang kilos ay damdamin ng panlalaki. Mga babae may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. Or ang lesbian din ay tinatawag din silang ibang bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy. So, yun yung mga ilang katawagan sa kanila. Ang gay naman ay tumutukoy sa lalaki na may emotional naman na attraction sa kapwa niya lalaki. So, nai-inlove siya sa kapwa niya lalaki. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas bilang bakla, beki, bayot, or bading. Sumunod naman ay ang bisexual. Pag sinabi nating bisexual, ito'y mayroong emotional at physical na attraction sa babae at lalaki. Pwedeng ma-inlove siya or magkaroon siya ng nararamdaman niya sa babae, sa lalaki. Ang sumunod sa bisexual ay ang transgender. Ito yung nadagdagan sa artikulo ni Michael. Ang transgender naman ay ang kasarian ng pagkakakilanlan ay kaiba sa biological na katangiang sexual na nararamdaman na siya ay nabubuhay sa maling katawan. At ang kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi makatugma. Halimbawa na lang, kung ikaw ay lalaki at nararamdaman mo sa sarili mo na at pag-iisip mo na isa kang babae, yun ay pwedeng maging idea na transgender ka. Kasi nabubuhay ka sa biological na lalaki, na kasarian lalaki, pero ang isip mo ay hindi tugma doon sa pagkakakilanlan mo bilang isang lalaki. Sumunod naman ay ang bagong idea na queer or questioning. Pag sinabi natin queer, hindi sila naniniwala na sila ay babae or lalaki. Parang denial ka pa. Parang ayaw mo maaminin na babae ako pero hindi lalaki ako. Yun yung queer. Okay, sa questioning naman, ito yung isang proseso ng pagtuklas ng kanyang orientasyon, sexual or pagkakakilanlan ng kasarian. Halimbawa, bata ka pa lang, mahilig ka lalaki ka, mahilig ka na maglaro ng mga pambabaeng laro. So, doon pa lang nagkakaroon ka ng kaisipan na ano ba ako, babae ba ako balang araw. So, nagtatanong ka, may palaisipan doon. Sumunod naman yung intersex. Pagka sinabi nating intersex, isinilang na may taglay na biological na katangiang sexual na hindi may uugnay sa katawan ng babae at lalaki. Halimbawa lang, ipinanganak ka na mukha kang babae, pero may taglay kang katangiang biological na panlalaki. Okay? So, intersex ang tawag doon. Ang asexual naman, sila naman yung mga tao na tumutukoy sa hindi nakakaranas ng attraction sa sexual sa anumang kasarian. Di ba, babae ka, pero wala kang nararamdaman sa babae, sa lalaki. Tapos sa lalaki naman, wala ka namang nararamdaman sa babae. Or same din sa lalaki, wala lang. Kaya yun yung asexual. So sa LGBTQ, pag sinabi tayo ng L is represent as the lesbian, G as gay, B as bisexual, Q, queer or questioning, T as transgender. Tapos nadagdagan siya ng IS. So,
Ang positive doon, yung plus na nakalagay doon sa LGBTQ, ay sumisimbolo ito ng tumutukoy sa katotohanan na mayroon pa daw na ibang orientasyong sexual at pagkakakilanlang kasarian, kabilang na ang mga LGBTQIA na hindi na isama sa mga acronym. So, ibig sabihin, pag sinabi nating positive dun sa LGBTQIA, mayroon pa siyang mga iba pang orientasyong pagkakakilanlan. Ito rin ay nagpapahiwatig or nagbibigay sa atin ng kahulugan na may mga kating hindi pa din mailalarawan. Okay, meron pang natitira. So, ayon sa STRAP, ang ibig sabihin ng STRAP is binubuo ito ng Society of Transsexual Women of the Philippines 2018. Ang salitang Trans-Pinay ay para daw sa Pilipinang transgender at Trans-Pinoy sa transgender na lalaki. So muli, ito muna ang ating aralin ngayong araw na to. Ito yung part 2. Yung part 1, kamakailan na tinalakay ko ay ang tungkol sa sex at gender. Yung part 2 ay tungkol sa SOGI or Sexual Orientation Gender Identity. So ito lamang muna muli ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli.